Meantime, the prosecution panel has announced the addition of 4 prominent private practitioners to the team. Mobile journalist Amy Atienza tells us more. Amy, who are these lawyers and ano ang magiging role nila sa trial? Yes, Diego, meron ngang pinakilala na bagong private lawyers na aasiste nga sa Kamara para sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Kabilang dyan sila Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at si Attorney May Divina Gracia. Makakasama din nila ang formal na ipinakilalang legal spokesperson at syempre magiging bahagi din talaga at makakasama ng private prosecutors na si Attorney Jay Tolosa. Bale, katulad lang din ng unang batch Diego ng ipakilalang private lawyers dito sa Kamara. Sila yung tutulong mismo sa public prosecutors para nga sa presentation maging sa pagmamarka ng mga ebidensya para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa sa kanila, naipakilala din bilang impeachment advisor at a legal spokesperson din si former Surigao Representative Robert Ace Barbers. So siya naman mismo yung talagang parang lalapitan ng public and private prosecutors on matters na kinakailangan nga nila ng konting guidance para nga doon sa tatakbuhin ng trial sa July 6. Alright, yung 2 private lawyers represented si former USEC, the late Catalina Cabral and si Central Trillanes. Meron ba dyan conflict of interest, Amy? Ang sinasabi naman dito, Diego, this is a very different case from what happened over the past few cases na na-handle nila. This is the impeachment of the second highest ranking official of the country. So yun yung dinidiin nila. Kailangan nilang bigyang focus dito ay kung paano nga ba mabibigyan ng presentasyon at paano nila maipepresent talaga ng maayos yung mga aligasyon laban sa bise na nakapaloob doon sa 4 na articles of impeachment. Technically kasi itong mga private prosecutors din ay meron din silang mga assigned articles of impeachment depende sa kanilang specialty or doon sa kanilang expertise. So yun yung titingnan nila. So hindi na nila masyadong pinapansin yung past cases that they have handled. Ang gusto nilang makita dito ay mailabas din yung katotohanan hinggil nga doon sa confidential funds, sa unexplained wealth, maging doon sa grave threats na ibinibigay ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos para nga tuloy-tuloy yung magiging takbo ng kaso simula nga sa July 6. So parang klaro lang tayo, Amy, each private prosecutor or private lawyer will be assigned to an article together with the lead prosecutor, which will be the congressman. Ganun ba mangyayari? Yes, Diego, ganun yung magiging sistema, parang ganun din kasi yung nakikita natin sa public prosecutors na meron nga silang assignment pagdating doon sa articles of impeachment. So ganun din yung makikita natin sa private prosecutors. Hindi lahat nung 4 na articles of impeachment ay may assign sa lahat ng private prosecutors. So meron din silang i-assign na particular article kung saan nga doon sila tutulong sa presentation lalo na kapag nagsimula na yung trial. Okay, clarify natin yung lawyer ni Senator Trillanes, si Robles, and si Divina Gracia kay Cabral. Is that correct? Yes, Diego. Pero yun nga, tulad din nung nasabi natin, hindi na nila masyadong tinitingnan yun. Ang gusto nilang bigyang focus ngayon ay yung sa kaso nga nung at pati na rin doon sa mga dokumento na naibigay para nga doon sa alegasyon laban nga kay VP Sara. Okay, one more before I move on to the next. So pero alam mangyayari dito is Senator Trillanes is also going to be a witness, tama? Yes. So will the lawyer of Senator Trillanes, former lawyer Robles, will he be cross-examined by his former lawyer? Well, so far wala pa tayong information kung doon talaga may a-assign pero most likely iiwasan naman yan ng prosecution para nga din hindi na rin madali doon sa process na gagawin nila sa impeachment trial. Technically naman kasi 15 yung naipakilala na nilang private prosecutors. So ang makikita lang din natin dito ay meron pa daw kasing maaring maipakilala nga na private lawyers itong House of Representatives na tutulong din talaga sa kanila kahit ongoing na din yung trial dahil kung maalala din daw dun sa last impeachment case kay Chief Justice Corona ay nasa around 57 yung private lawyers. So hindi pa naman ganoong karami hindi pa ganoon kalaki yung bilang ng private lawyers dito sa case ni Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga given the amount or the number of private lawyers ay as much as possible ay dun sila sa expertise nga or dun lang tututok sa kung saan nga ba
mas magiging maayos no yung latag ng pieces of evidence pati na rin yung mga documents para nga dun sa allegation ni Vice President Sara Duterte. Pero I cannot confirm nor deny pa kung saan nga ba or sino nga ba yung mga lawyers na tututok or magka-cross-examine din kay former Senator Antonio Trillanes IV, no, dahil siya ay nakalista din doon nga sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na isa din na article of impeachment. Well, okay, Amy, keep us updated as this story develops. But for now, thank you very much for that report, mobile journalist Amy Atienza.